Tulong! Tulungan ninyo ako! Pasigaw na pagmamakaawa ng isang babaeng pinag-uundayan ng saksak sa katawan. Ang mga dugo nito ay walang tigil na tumutulo mula sa malalim niyang sugat dahil sa kutsilyong humihiwa sa kanya. Dala ng takot ay pinatay ko ang telebisyon. Magandang araw. Ako nga pala si Elizabeth de la Cruz. Elis for short. Mahilig akong magbasa ng mga libro, lalo na mga horror stories. Mahilig din akong manood sa mga katatakutan, patayan, at ilang pang mga palabas sa telebisyon na may kinalaman sa krimen. Pagkatapos kong manood ng TV, ay nagmuni-muni ako sa 4 na sulok ng aking kwarto. Nang makaramdam ng pagkainip, naisipan kong lumabas sa aking kwarto upang makapaglakad-lakad sa isang sulok ng aming bahay. Takip silim na. Wala ang mga magulang ko sapagkat naghahanap buhay sila. Madalas na hindi sila umuuwi dahil sa kondo na lang sila tumutuloy. Hindi rin ako masasamahan ng boyfriend kong si Anthony dahil busy din ito. Unti-unti nang nilalamon ng dilim ang buong paligid. Nagtungo na lamang ako pabalik sa aking kwarto upang magbasa ng mga libro. Habang binabaybay ng aking mga mata ang unang pahina ng librong aking hawak, nakarinig ako ng isang sitsit mula sa labas ng bintana. Napalingon ako roon at malalim na napaisip kung ano iyon. May anino akong nakita sa labas ng bintana. Nakalutang ito na parabang nakadikit sa salamin ang imaheng iyon. Hinusot ko ang aking mga mata, baka sakaling namamalikmata lamang ako. Ngunit nang imulat ko muli ang aking 2 mata, wala na akong maapuhang aninong nakalutang sa labas ng bintana. Nang lumaon ay hindi ko na lamang ito pinansin at inisip na baka pinaglalaruan lamang ako ng aking guni-guni. Madalas kasi akong ganun kapag mag-isa lang ako sa aming bahay. Kung ano-ano ang aking naririnig. May mga oras nga na para bang may tumatawag sa aking pangalan pero wala naman tao. Aksidente kong naidako ang aking tingin sa madilim na bahagi ng aking kwarto. May naaninag akong hugis muka kaya naman ay bigla akong kinabahan. Nilakasan ko ang aking loob, tumayo ako at kinuha ang flashlight na nakapatong sa mesa. Binuhay ko ito at nang itutok ko ang ilaw sa madilim na direksyon ay nakahinga ako ng maluwag. Nasa puko ang aking noo nang makumpirma kong isang maplang pala ang nakatayo sa pader ng aking nakita. Hindi ko maintindihan bakit kasi parang mukha ng tao ang hugis ng map. Ito na siguro ang epekto ng panonood at pagbabasa ko ng mga horror stories. Minabuti ko na lamang na humiga ulit sa aking kama at ipagpatuloy ang pagbabasa ko ng libro. Subalit isang malakas na kalampag ng bintana ang muling nagpagulat sa akin. Ang kalampag na yun ay likha ng isang malakas na ihip ng hangin. Sa sobrang lakas ng persa ng hangin ay bahagyang nabuksan ang bintana. Ang tagpong yun ay naging dahilan kung bakit napatigil ako sa aking pagbabasa. Matapang akong tumayo at nagtungo sa direksyon ng bintana. Bago ko yun sinara, sandali muna akong nagnilay-nilay at tumingin-tingin sa labas. Pinagmamasdan ko kasi ang unti-unting paglamon ng dilim sa liwanag. Tumingala ako sa kalangitan at nasulyapan kong nagbabadya ng bumuhos ang tubig ulan. Wala kasi akong maaninag na mga bituin.
Aking isinara ang bintana at binaba ang kurtina mula roon. Ang pangamba ko ng mga oras na yun ay napuna ng takot dahil nawalan ng power ang kuryente. Tanging dilim lamang ang naaaninag ko ng mga oras na yun. Dahil upang kumabog ang mabilis ang aking dibdib. Kumulog at gumuhit ang makamamatay na kidlat sa langit, kung saan ay pansamantalang naghatid ito ng liwanag sa aking silid. Tanging liwanag lamang ng kidlat ang nagsilbi kong ilaw ng mga oras na yun. Maya-maya lang, ang ingay na likha ng kulog at kidlat ay nasa pawan ng biglang pagtunog ng aking telepono. Parang hihiwalay na ang aking kaluluwa sa gulat. Kinapa ko ang aking telepono at laking tuwa nang malamang kong si Anthony ang tumatawag. "Hello Anthony! Hello!" Sambit ko ngunit hindi niya ako kinakausap. Bawat banggit ko ng hello at pangalan niya ay di siya tumutugon. Namatay na lamang ang tawag pero hindi ko narinig ang boses ni Anthony. Muling tumunog ang telepono. 3 beses itong nagring. Agad ko namang sinagot dahil si Anthony ulit ang tumatawag, subalit hindi niya ako kinakausap. Nakailang beses itong tumawag sa akin. Subalit bigo akong madinig ang boses niya. Nang oras na yun ay nagtataka na ako. Nabawasan naman ang aking kaba nang muling bumalik ang puwersa ng kuryente. Agad akong nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Biglang tumunog ang doorbell ng bahay namin. Dahil sa gulat ay muntikan ko pang nabitawan ang tangang kong baso. Dahan-dahan akong humakbang papalapit sa bintana upang silipin at tiyakin kung sino ang tao sa labas. Isang imahe ng lalaki ang bumungad sa akin. Basang-basa ito ng ulan. Hindi huminto sa pagkabog ng mabilis ang aking dibdib. Agad naman itong napalitan ng saya at kampante na marinig ko ang boses ni Anthony mula sa labas. "Elise, buksan mo ang pinto. Ako ito, si Anthony." Pagsusimigaw ni Anthony mula sa labas. Gumuhit ang ngiti sa aking labi nang malamang kong siya iyon. Mabilis akong nagtungo sa pintuan ng bahay at dahan-dahan binuksan ang pinto. Natuwa ako nang makumpirmang si Anthony nga yun. Agad ko siyang pinapasok at pinatuloy. "Bakit ka ba nagpaulan? Basa ka na tuloy." "Diyan ka lang ha, kukuha lang ako ng tuwalya." Sambit ko. Pansamantala akong umalis at kumuha ng tuwalya. Kumabog ulit na mabilis ang aking dibdib nang masaksihan ko ang makapigil hiningang paghuhubad ni Anthony. Nasilayan ko ang basa at magandang hubog ng kaniyang katawan. Napanganga at napakagat labi na lang ako nang masilayan ko ang kanyang abs. Akma na siyang lilingon sa akin, kaya naman ay mabilis akong umiwas at napakagat ng daliri. Nang muli kong ibaling ang paningin ko sa kanya, nagulat ako dahil wala na siya sa pwesto niya. Nasaan siya? Ang bilis naman niyang nawala. Nagtataka kong usal sa aking sarili. Napapakamot ulo na lamang ako habang lumilingon-lingon sa paligid. Nagtaka ako sa madali ang pagkawala ni Anthony. Tinawag ko siya hanggang sa narinig ko na lang ang agos sa tubig sa shower. Napasapo na lamang ako sa aking noo nang malamang naliligo pala siya. Maya-maya pa, huminto na ang shower at unti-unting humahakbang si Anthony palabas ng banyo. Agad kong inabot sa kanya ang tuwalya subalit
aksidente kong naapakan ang basang sahig. Dahilan upang dumulas ako. Bago pa man lang tuluyang mahulog sa sahig, ay agad akong sinapon ng mga bisig ni Anthony. Napahawak ako sa tuwalyang nakapalibot sa kanyang baywang. Dahilan upang matanggal ang tuwalya sa kanyang katawan. Bumagsak sa sahig ang tuwalya kaya nasilayan ko ang mataba at mahaba niyang alaga. Agad ko naman tinakpan ang aking mga mata at nagkukunyo ring wala akong nasilayan. Nagulat din siya sa nangyari kaya naman ay kinuha niya agad ang tuwalya na bumagsak sa sahig. Diyan ka lang muna, kukuha lang ako ng damit sa itaas. Usal ko at iniwan sa sala ang aking boyfriend na hindi umiimik. Namumutla pa ang kanyang mga balat. Habang naghahanap ng damit na maiisuot ni Anthony, biglang tumunog ang telepono. Nang tignan ko kung sino, nagtaka ako nang malamang kapatid ni Anthony ang tumatawag sa akin. Wari bang umiiyak ito sapagkat dinig ko sa kabilang linya ng telepono ang pagsinghot niya ng sipon. Elise, patay na si Anthony. Nandito kami sa ospital ngayon. Pumunta ka dito. Usal ng kapatid ni Anthony. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Hindi ko malaman kung nagbibiro ba siya o seryoso. Anong patay? Kasama ko siya ngayon. Usal ko. Pinilit kong pinaintindi sa kanya na buhay pa si Anthony. Ang usapan namin ay humantong lamang sa pagtatalo kaya binabaan niya ako ng tawag. Nagulat na lang ako at litong-lito ng mga oras na yun. Maya-maya lamang habang nakatalikod ako ay biglang lumangit-ngit ang pintuan ng aking kwarto. Agad akong lumingon upang tignan kung sino ang nagbubukas ng pinto. Napaupo na lamang ako sa aking kama nang masilayan ko. Sa aking harapan ang dugo ang mukha ni Anthony. Puno ng sugat ang kanyang mukha. Wala ang isa niyang mata kaya nagsitindigan ang aking mga balahibo. Magkahalong takot at pagtataka ang aking nararamdaman ng sandaling iyon. Tinatagan ko ang aking loob. Sumigaw ako habang nakapikit ang aking mga mata. Narinig kong may malamig na hangin na bumubulong sa aking mga tainga. Bigla kong naidilat ang aking mga mata. Sa pagkakataong yun, maayos na ang mukha ni Anthony. Hindi na siya nakakatakot. Tangka ko na siyang yayakapin. Subalit bigo ako nang biglang naging usok siya at naglaho. Agad akong nagtungo sa ospital. Di ko inilintana ang ulan at dilim. Nang marating ang ospital ay bumungad sa akin ang malamig at lupaypay na bangkay ni Anthony. Nagsumigaw ako at nakaramdam ng paghihina. Hindi ko maintindihan. Unti-unting nagsibagsakan ang luha ko mula sa mugto kong mga mata. Maya-maya lang, di ko na mapigilan ang aking sarili na humagulgol at mas lalo pang nagwala. Sobrang daya ni Anthony. Sabi niya sa akin na hindi niya ako iiwan pero ngayon isa na pala siyang malamig na bangkay. Pinaghahampas ko siya dahil sa galit. Naggalit ako dahil iniwan niya akong mag-isa. Tinapik-tapik ko ang katawan ni Anthony. Natigilan na lamang ako nang may makapa akong isang matigas na bagay sa bulsa ni Anthony. Tinukot ko yun at bumungad sa akin ang isang maliit at kulay pulang kahon, isang wedding ring. Muli na naman sumikip ang dibdib ko at nagpatuloy sa pag-agos ang aking mga luha. Balak niya sana akong pakasalan pero dahil sa isang car accident, naglaho ang mga pangarap namin.
Multo niya pala ang nagpunta at nagparamdam sa aming bahay. Pilit kong sinisigaw na madaya si Anthony dahil iniwan niya ako. Subalit lalo akong nasasaktan. Bawat sigaw at pagluha ko ay naging tanda na ako ay nakakaramdam ng hinagpis, lungkot, pagkabigo at labis na panghihinayang.